Yung con-as na yan. Kasi importante yan. Oo, buhay ng tao nakasalalay dyan. Oo, at mga mantakin mo, papahabain mo yung mga termino ng mga magnanakaw sa Pilipinas, di ba? Hindi pwede. Ito si Lito Banayo kasi, ano siya, kasama siya doon sa mga nag-usap-usap. Oo, kasama siya doon sa Thursday group daw yun, no? Thursday group. At doon daw niya nalaman, doon niya narinig at sinabi nga niya na pinag-uusapan nila yung konkon. Journalist man ako. Alam naman nila na mayroon akong na ilalabas ko ito. Hindi naman nila sinabi sa akin na privilege ito, executive privilege ito. Hindi pwedeng pag-usapan. So ibig sabihin, hindi nila ako sinabihan na pwedeng pag-usapan. So ay na hindi pwedeng pag-usapan. So pwede kong ilabas. O kaya ngayon inilabas niya na 'yan at doon sila nadali. Ngayon sabi nila, joke lang 'yun. Hindi totoo 'yun. Joke lang yung mga usapan namin na yun. Pwede ba naman yan? O ito yung istorya. Kanya, no? Kasi even those kagaya mo na bilib, supporters niya, no? Even some of those guys na previous staff niya na nag-retire na sa kanya, or ano, tinatanong ako, ano nangyari kay Senator Ping? At hindi talaga ako makasagot. Ang sinasabi ko na lang, mahirap kasing basahin si Senator Ping. Medyo inscrutable yan eh. Pangalawa, kako, introvert. Hindi yan, wala masyadong barkada yan except yung mga mista niya nung PMA. Wala talaga magiging kaibigan yan, ganyan ugali. Tsaka yung mga korap, wala masyadong kaibigan yan. Maraming binabayaran niya, pero kaibigan wala yan. No? Tapos, mahirap siyang basahin at saka masyado siyang secretive. No? Hindi siya yung typical politiko na pack your bat, pat your back and all that. No? Hindi. No? Papasok nga yan sa airport, dire-diretso, hindi man lang makipagbatian dun sa mga naghihintay sa airport, no? Wala siyang pork barrel. Wala, hindi siya. Yun nga, yung isa kaya bilib na bilib ka sa kanya, dun sa mga ganon, no? Kaya, what do you think, why he changed? I don't He know. just got old. Tumanda, si Ping. Hindi, kaya nga, miski na pagka nagkikita kami, hindi ko naman maitanong sa kanya, ano ba nangyari, no? Kasi parang sinusumbatan mo siya. And hindi ko naman gagawin kay Senator Ping yun, dahil sa matagal na pinagsamahan namin. Pero totoo ba, Chairman, nito, na siya ang kausap mo at iba pa, na sinabi nila sa iyo, magandang ideya yung mag-constitutional assembly o CONAS at ang mga senador ay gagawing 3 per region? At paano nangyari yung usapan niya? Let me tell you the story there, no? Okay. Meron kaming tinatawag niyang Thursday Eating Club, Thursday Lunch, no? Na ang membership niyan, iilan lang. Nag-umpisa yan nung 2001 pa. Ganun nakatagal yan. Oo, at ang mga naging kasama dyan, mga dating senador or incumbent senators, kilalang mo yan. Ayaw ko kung naging professor mo, si Jun Factoran, sa UP. Sa Sigbaro, no? Kaya si Gringo Honasan, isa member, no? Si Rolex Suplico, kababae ka-probinsya mo, no? Marami pang iba, no? Na si Butz Aquino, the late Butz Aquino, no? So yung mga yan ang nag-aano diyan, no? So every Thursday we have lunch together at syempre nagkakausap na kung ano-anong topics from politics to the personal. The personal, yung mga kung ano-ano, pati minsan kung ano-ano pinag-uusapan. Nung May 7, pumunta si Ping kasi hindi siya laging nandun eh. Hindi siya pasulpot-sulpot siya. May 7 dumating siya doon. Tapos habang nagla-lunch kami, nagdi-dessert na kami actually noon. Bigla siyang sinabi niya, alam mo, nung isang araw, sabi niya, nagpunta ako sa Soler kasi meron akong meeting. Pero pagpasok ko doon sa Soler, nandun yung mga security ni Senate President. At that time, Senate President pa si Tito Soto. Akala siguro, sabi niya, kasali ako doon sa meeting. Kasi nga, lagi naman kami magkasama. Sir, dito ho, pumasok naman siya. Pagpasok niya doon, sabi niya, ang nakita niya, si Speaker Bogie D, kasama si Deputy Speaker Ferdinand Hernandez, si Senate President Tito Soto, at yung Secretary of the Senate, no, si Dong Mendoza. Meron pa raw isang tao, pero hindi naman niya kilala kung sino. So hindi niya sinabi sa amin kung sino. Tapos sinabi niya, pinag-uusapan nila, yun nga, Constituent Assembly to revise or amend the Constitution. No? Tapos, sabi niya, ang plano daw, ang proposal daw is to elect senators by region. So, sabi niya, pinag-uusapan nga kung 2 o 3 per region. So, since we have 18 administrative regions, sabi niya, 36 ang, kung 2, or 3 each, magiging, 54. Nagsabi pa nga daw si Senate President Soto na
Pero paano naman yung baka hindi pumayag ang tao niyan kasi may mga regions na maliit, may mga regions na malaki, pareho ng NCR. Excuse me, maraming population, di ba? Eh hindi naman daw inano yun. Tapos, the next issue na pinag-usapan is, sinabi daw ni Senator, sinabi daw nung mga participants, kaya kung magre-regionalize tayo ng Senate, regional election ng Senate, term extension na lang natin yung mga congressmen at saka yung mga senador na term limited na by 2028 or up for re-election in 2028. So 2031 na mag-e-eleksyon ng legislature. Ang eleksyon sa 2028 Nakita nyo itong istorya na to, mga bossing. Kung ano yan, kung pabor, ha? Ganito kasi, si Ping Lacson kasi pulis yan. Magaling si Ping Lacson mag-saywar. Inaral nila yan sa PMA. Ito, ang basa ko dito, hindi siya masyadong umattend dahil sa Thursday eating club nila. Bigla siyang umattend. Yung narinig niya doon sa usapan ni Tito Soto at saka ni Boji D, hindi niya nagustuhan yun. Naniniwala ko hindi niya nagustuhan yun. Kaya, ang gumawa siya ng paraan para kumalat yan. At syempre, allergic talaga tao dyan eh. Sa Constitutional Assembly, CONCON, Constituent Assembly, Constitutional Convention, PI, yung People's Initiative, di ba? Nagwala ang tao tungkol dun sa PI eh. So, malamang sa malamang, hindi niya gusto yon kasi kung gusto niya yon, he could have kept his mouth shut. Kasi confidential yung usapan na yun eh. Between two heads of the House eh. Between a Senate President and a Speaker of the House eh. So, pinag-uusapan nila yung napakadelikadong topic na yun. Narinig niya, malamang ayaw niya. Kaya ginawa niya, umattend siya doon sa Thursday eating club na yan. Tapos, sinabi niya dito kay Lito Banayo kasi alam niya na ilalabas yun ni Lito Banayo. So, tinarantado ni Ping si Tito Soto. Nilaglag ni Ping si Tito Soto actually. Sabi ko nga sa inyo dyan sa politika, wala naman talagang mga close dyan eh. Personal na pa din yan eh, na agenda pa din yan eh. Malamang sa malamang, ito si Ping Lacson, ayaw niya nun, tapos nakita niya na pinag-uusapan nung dalawa, hindi man siya makatanggi. Kasi nga, pagka tumanggi ka, mag-aaway kayo ni Tito. At alam mo naman na kapag tao ni Bongbong yan, pagka bumaliktad ka, kakaaway ka na. Pagkaaway ka na, bubugbugin ka ng kaso, baka mabuhay pa yung dati mong kaso. 'Di ba? So ngayon ang ginawa niya, nilabas niya sa isang journalist, sa isang tao na maraming koneksyon. Once na inilabas mo yun doon, kakalat kagad yun like wildfire. Di ba? So tinarantado ni Ping Lacson dito sa akin ha, ito opinion ko lang ha. Tinarantado ni Ping dito si Tito Soto. Kasi nga, kung confidential yung meeting na yun, sinabi mo sa isang tao na chismoso, gusto mo kumalat yun. So naggagaguhan, nagtitirahan patalikod, ito si Tito Soto, nilaglag ako. Ngayon si Tito Soto, wala siyang choice. Wala siyang choice. Ang ginawa na lang ni Tito Soto, umamin na lang siya. Oo, nag-uusap kami doon pero tungkol sa golf. Nag-uusap kami tungkol sa ganito, tungkol sa ganyan. Wala naman pala si Lito Banayo doon. So, wala sanang makakaalam nung usapan na yun. Kasi pag lumabas yung usapan na yan out in the open, magwawala talaga ang sambayan ng Pilipinas niyan kasi ginagago niyo yung mga tao. Pero inilabas ni Ping, ganun ba kabobo si Ping Lacson? Ha? Ganun ba kabobo si Ping Lacson? Or pwedeng, sige nga, subukan mo ngang ilabas, tingnan nga natin kung anong reaksyon ng tao. Kapag walang violent reaction yung tao, ituloy natin. Pero kapag may violent reaction yung mga tao, edi wag natin ituloy. Pwedeng ganon, hindi ba? Pwedeng tinatraidor niya si Tito Soto, nilaglag niya, nilagay niya sa isang spot na hindi niya na maitatanggi, or talagang plano nila na lumabas ito para makita nila yung reaksyon ng taong bayan. Magagalit ba tao katulad sa PI? O nagalit si Aimee, o si Aimee nagtawag, si Aimee gumawa ng presentation, naulul sila. Ngayon, etong mga nag-walk out na mga senador,
Wala silang alam dun sa usapan nung tatlong ugok na ito, si Bogie D, si Ping Lacson at saka itong si Tito Soto. Wala silang alam. Kaya nagwawala sila. Hindi totoo yan, hindi totoo yan. Umamin si Tito Soto, nag-usap talaga. Tapos si Ping Lacson umamin din, nakinwento niya dito kay Lito Banayo kasi pati yung aksidenteng pagpasok niya, alam ni Lito Banayo eh. So dalawa lang yan. Either tinatarantado niya si nilaglag niya si Tito Soto or gusto talaga nilang palabasin, pasabugin nito to check yung temperature ng tao pagdating dito. Di ba? Ayos ba? Only before the local candidates, governor, mga ganon, mayor. Presidente. Oo. Hindi in fairness, wala siyang sinabi sa presidente. No? So I'm just recounting exactly kung ano yung Ano yung pinag-usapan. Tapos may sinabi pa siya na si Senate President nga, sabi niya, meron pang panukala na ibaba natin ng lower the voting the age qualification for president to 35. At sabi nga niya, si Vico kasi hindi magko-qualify sa 20 kung hindi kung sa age Mantakin mo lahat yan. Sinabi ni Ping Lacson dito sa taon na to. Pati yung plano ni Tito Soto na ibaba yung edad ng maging presidente to 35, binanggit dahil daw sa pamangkin niya. Hindi ba dinidinay ni Tito yan? So talagang nilaglag sa akin mas malamang ngayon dahil dito sa isang kwento na to na ibaba yung edad, nilaglag ni Ping Lacson. Si Tito Soto rito. Di ba? Kasi yung confidential yung usapan niya, hindi naman malalaman ni Lito Banayo yon kung hindi kinwento sa kanya ni Ping. So, nilalaglag ni Ping si Tito sa mga tropa pits niya. At gusto ni Ping na lumabas ito, mapagkwentuhan ito. Nilalaglag niya si Tito, naglolokohan kayong dalawa, hindi pala kayo magjowa. Nagtitirahan pala kayo ng patalikod. O, yung saklap naman yun, dalawang lalaki, tas nagtitirahan patalikod. Ano yan, si Vice Ganda at saka yung asawa niya? Piniro daw niya ng ganon. So yun ang napag-usapan at wala naman akong doon sa column ko sa Manila Standard and in previous interviews, wala naman akong dinagdag doon. In fact, I omitted one of the discussion points. Inomit ko yung sinabi na si Senate President Tito Soto gustong i-lower yung voting age, yung qualification, age of qualification. Kasi nga, pag sinabi ko yon para namang parang babanggain ko si Senate President, na parang pinopromote niya this early si Vico Soto. Yes. So hindi ko yun binanggit sa column ko. But I talked about it as a plot. The title of the column was The Plot. No? And I recounted it the way I'm saying it to you now. And then about, hindi ko naman alam na magkakaroon ng reorganization ng Senate noong Monday na susunod. Kasi yung column ko, I submit that either Saturday or Sunday for Monday. Monday lumabas. Monday naman nagkaroon ng gulo sa Senado. So, immediately naman, itong isang TV channel or news channel, yung Bilyonaryo, asked me to guest sa Spokes, no? So, nag-guest ako doon, I think Wednesday or Thursday, after the reorganization of the Senate. And I said it exactly as I wrote it, no? Tinatanong ako sino ang source ko. Ang sagot ko, hindi ko babanggitin yung source ko unless mag-deny Exactly. si Senate President or si Speaker Bogie, mag-deny sila na nangyari yung meeting. Nag-deny sila, di ba? Hindi nila dininay. Hindi sila nag-deny. Hindi umimik si Bogie, Bogie. si Speaker Bogie. Umamin ano niya? Si Tito Soto ang sinabi, mali yung narinig na yan. Yung meeting sa East Ocean, nakamiting ko, si Speaker Bogie, tsaka iba pang pinag-uusapan namin golf. No? At hindi yan, so, ako naman, and I talked with some of my friends, political friends also, some congressmen, and some of the people who were present when, kasi siyam kaming nandoon Sampo, including myself. I mean, no? Kasama doon isang governor, isang incumbent governor, isang incumbent congressman, isang dating congressman, retired na congressman, no? Tapos yung iba puro private, either businessmen or they're already in the private sector. So, tinanong ko rin, nag-usap din kami after that meeting, bakit kaya binulgar ni Ping sa atin yon? We asked ourselves, bakit kaya? And the consensus was, siguro gusto niyan ilabas yan. Ayaw lang niya na siya... diba? Tama ako. Ngayon ko lang napanood to Tama ako na gusto niyang ilabas yon. Bakit gusto niyang ilabas yon? Either gusto nilang malaman yung reaction ng tao or tinarantado niya si Tito Soto. Inilabas niya yung mga lihim ni Tito Soto.
Hindi ako kasama sa meeting, ha? Lalaglag kita. So, naglaglagan si Tito Soto at saka si Ping Lacson. Mag-jowa. Yan, hindi jowa. Hindi pala. Mag-best friend yan. BF. Best friends. Ang maglabas. No? Para meron siyang element of deniability. And pangalawa, since malapit siya kay Tito Soto, ayaw niyang ilabas. Correct. Baka ganon. Kaya, alam naman niyang sumusulat ako ng kolom kasi Oo, kung minsan yeah. nagpapasalamat siya pagka binanggit ko siya. Alam din naman niya na nai-interview ako every now and then. So, bakit? hindi niya diba? sinabing wag Bakit? niyo Oo. ikwento. At wala siyang sinabing privileged communication to. Wag niyo, atin-atin lang ito. Yeah. Wag nang lalabas. Wala siyang sinabing ganun eh. So, I thought, naniwala ako na gusto niya ipalabas. Correct. Kaya lang, parang intentional leak, no? So ganun na nangyari. Kaya sinulat ko and then nagpa-interview ako later on that issue. Ngayon, events came so fast. Sinabi niya, that's all. Kasi ito naman si Senator Amy, nabasa yata nung staff niya yung column ko, pinabasa sa kanya. Tumawag sa akin si Senator Amy. Hoy, sabi niya, dito, sino source mo? Sabi ko, hindi ko sasabihin ng source ko, kako. Wala ako sasabihin ng source kako. Basta kako, yan, nangyari yan kako. Ganon. And I said nga, 10 kami doon, no, na nag-uusap-usap. No? Apparently, based on, ngayon ko rin lang, kahagabi ko rin lang, o kahapon ko rin lang nakita yung video na pinresent ni Sen. Amy sa Senado, parang meron siyang ibang sources. No? Hindi correct. lang ako kasi, may mga dinagdag na siya. Nagulat ako doon sa sinabi niyang 50 years old, itataas ang ang qualification for president and vice president to 50 years old. So, nagtaka ako. Ayoko naman tanungin siya tungkol doon. Bakit 50 years old? Baka meron siyang information na gano'n. So, nag-google ngayon ako nung 1973 Constitution nung tatay niya. Nakita ko doon, nung palang 1973 Constitution, there was a provision that the age qualification of a candidate for president is 50 years old on the day of the filing of candidacy. Hindi on the day of elections. Kasi I remember then, si Ninoy Aquino, nanalo sa Senado, pero he was short from, kasi birthday niya November 27 Day of the election. Oo, ang election first Monday of November. So nung binoto siya ng tao, hindi pa siya 35. 35 siya November 27 pa. Pero nanalo siya sa Supreme Court and so he was allowed to be proclaimed as senator. So kitang-kita mo si Presidente Marcos, talagang para sinisiguro niya na kung magkaroon man ng eleksyon sa 1973 na hindi na siya pwedeng tumakbo, hindi magpa-qualify si Ninoy. Oo, correct. So baka ako doon nakuha ni Amy yung 50 years old. I don't know, no? Kung ano. Pero I also talked to some congressmen, hindi ko na babanggitin kung sino, na kinonfirm nila na meron ngang mga ganong alingas-ngas sa Kongreso na term extension na lang ng 3 years, ganon. So, yun ang nangyari dyan. Mabuti naman at kagabi o kahapon, inamin na nila Oo, inamin na pala. pati yung kung saan nag-meeting, no? Hindi sa East Ocean, kundi sa Soler. At kung ano yung pinag-usapan, no? Exactly as they said. They themselves. Di ba? Lupet. Naglalaglagan din sila. Kaya ikaw, Migsubiri. Huwag kang masyadong balat sibuyas. O maputi ka na nga, lampa ka pa. O tinan mo to, si Tito Soto tsaka si Ping Lacson nagtitirahan patalikod. Di ba? Pero magkaibigan pa rin sila. Dapat ganun ka, Migsubiri. Huwag kang iyakin. At dahil dyan, dito na nagtatapos ang ating vlog. At kung nagustuhan mo tong vlog na to, i-like, i-share mo. At kung medyo nakakaluwag-luwag ka, mag-super thanks ka naman. Huwag masyado madamot. Di mo kayang dalhin yan sa kabilang buhay. Bawas-bawasan natin yun. Baka mabigat na yan, ha? Maraming salamat mga bossing. Kita-kita po tayo ulit sa susunod na vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para
ka, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap